Hey, God's morning mga kapatid. At ngayon po ay isa na namang magandang umaga ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Kanyang pagpapala, excuse me po. Ngayon pong araw ng Thursday, May 22, 2025. No? Ay bago tayo pumunta sa ating topic, nais ko munang batiin aking partner sa ECMS Construction, si Architect Arnel Capadosa, ng kanyang ika-16, no? Batang-bata, 60, no? Dual citizen na po siya, senior citizen, no? Happy senior citizen po sa kayo, kapatid, at patuloy kang pagpalain ng Panginoon Diyos ayon sa layunin na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Be a blessing, no? Blessed to be a blessing, no? Mula sa Genesis 12 verse 2 and 3. At purihin ng Diyos sa iyong buhay. At bagamat tayo ay magkalayo ngayon, at kayo nasa Tarlac, ako nandito sa South, no? North and South, ay sa aming mag-asawa at sa aming pamilya, isang taus-pusong pagbati sa iyo ng mapagpalang kaarawan. At ngayon sa ating devotion, no? Nais nating patunguhan ang talatang ito na sabi nga ay napakagandang tingnan dahil ito ang future na ating pananampalataya. At ngayon dito sa ating tinatalakay na ito mula po sa Matthew 25, 31 to 32 ay sabi nga po sa buhay nating ito ay o sa ating pagtalakay na ito sa ating sa mensaheng ito, no, ng Matthew 25, 31 to 32 ay ating susuriin ang isang malalim at madalas na nakakalimutang katotohanan, ang tiyak na pagdating ng araw ng paghukom. Hindi ito isang malayong o imposibleng pangyayari, kundi isang katotohanang nakabitin sa bawat sandali ng ating buhay. Sabi nga ay ito yung hindi natin alam kailan nga ba, no? Dahil tanging ang Diyos lang nakakaalam. At ang the image o imahe ng glory o yung ating title ngayon, no, ng glory, grace, and the goat's spade ay hindi lamang isang kwento, kundi isang malinaw na babala at isang paanyaya sa atin na suriin ang ating mga puso at ang ating mga gawa. At sa pamamagitan ng pangunawa sa kontekstong ito, no, at mensahe ng talatang ito, mas mauunawaan natin ang kahalagahan ng pagpili natin araw-araw tungo sa buhay na walang hanggan. Paano nga ba natin pipiliin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? At sa ating pagbabasa ng talata, again, sasamahan po tayo ng aking partner, no? At ito po ay upang tayo ay pasimulan at sa ating pananalangin at pagbabasa ng talatang ito. Tayo po ay dumako sa ating pagbabasa ng ating banal na Biblia sa Mateo 25, 31 to 32. 31. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. 32. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubuklod-buklurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan at kaligtasan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Saan man kami pupunta, saan man ang aming mga gagawin, samahan mo po kami, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming buhay. Nang sa ganoon, Panginoon, ay tama po ang aming mga gagawin, ang aming mga desisyon, Panginoon.
Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at kami po yung lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran. Maraming salamat po. Ganun din po sa complete healing na ibinigay mo sa aking asawa at anak at sa mga taong nakakarinig ng iyong mga salita. Tunay nga pong napakadakila ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po at ganun din po, Panginoon, ang iyong mga salita nawa ito ay magsilbing gabay sa bawat isa sa amin na aming lalakaran sa aming mga kakaharaping circumstances na aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga, huwag na natin patagalin at atin ang tunghayan ang talatang ito. At ayon doon sa ating binasa, sabi nga, pinatungkulan dito yung kalawalhatian o yung glory. Punta na tayo kagad doon sa glory. Ito po'y pagdating ng hari. Sino po ba yung hari? Ang ating Panginoong Kristo. Ang talata ay nagsimula sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus bilang hari. Imagine natin, ito na yung magpapakita na siya kasama ang lahat ng anghel. Parang teleserye, yung mga napapanood natin sa mga short movie, Pero grabe yung entrance na ito, Naniniwala ako at excited na ako dito na makita natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. At ito yung tinatawag na parosya, Nako. New word po ba? New word po ba itong parosya? Ito po yung isang pangyayaring puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan na minarkahan ang pagtatapos ng kasaysayan at ang simula ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito po yung parosya. Ito po yung rapture. Hindi. Tunghayan natin yan mamaya. Mga kapatid, ang parosya ay hindi ito basta isang symbolic na pagbabalik, kundi isang literal na pagdating na may kaakibat na kapangyarihan at katarungan. Dahil naitanong na rin natin at malimit nating naririnig siguro yung rapture. Siguro maaring nagiging tanong natin ngayon, ang parosya ba at ang rapture ay isa? Maaring nating saguting oo. Balit, ito po ay oo dahil sila ay bahagi ng iisang plano ng Diyos, ngunit may iba't ibang yugto at layunin. Batay po sa kasulatan, ang parosya at rapture ay magkasanib na bahagi ng iisang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yung parosya, sabi nga ang rapture ay ang unang hakbang ng parosya. Mauuna po yung rapture bago yung parosya na susundan ng paghuhukom at pagtatatag ng kaharian. Gaya po ng paglalarawan sa 1 Corinthians 15 verse 51 and 52. Ang sabi po doon, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Verse 52, sa isang sandali o parang sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sabi ng ating Panginoon Diyos. Saklaw nito o ang lahat ng magaganap sa isang kisap mata o ang salitang parosya ay masasabi po nating it's a Greek word yung parosya ay nagangahulugan ng pagdating o paglitaw na tumutukoy sa kabuuan ng pangyayari ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Saklaw po nito yung sabi nga na ang lahat ng aspeto ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kabilang yung pagkabuhay na muli ng mga patay, paghukom, at pagtatatag ng bagong kaharian ng Diyos. Ang sabi po sa atin sa Matthew 24, verse 27 to 31. Hanggang 31.
27. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. 28. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. 29. Pagkatapos ng kapighatian, sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Amen. Hanggang? 31. 30. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok na daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen. Ito ba yung nangyari na? Hindi pa. Pero ngayon pinag-aaralan natin upang ihanda ang ating mga sarili. Inilarawan dito ng ating Panginoon Jesus ang parosya o yung kanyang paghahari bilang isang makalangit na pagpapakita na may kasamang pagtitipon ng mga hinirang. At yun po yung tinatawag na rapture. Sa pamamagitan ng mga anghel. Ang rapture, mula sa Latin word na rapio, ay ibig sabihin po nito is paggalaw. Ito po ay tumutukoy sa paghugot sa mga mananampalataya mula sa lupa hanggang sa lubungin si Kristo sa himpapawid. Sabi niya, kaya nga ang naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, kasama po yan na mangyayari sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay nanampalataya at naniniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po ako may sabi nun, kundi ang Panginoong Jesucristo. At yan po ang mangyayari. Sabi nga sa atin ng 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos at ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ganon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Kaya nga mga kapatid, bago natin paniwalaan yung mga baksin-baksin, no, ito po yung unang muna mangyayari. Bago po yan. Kaya nga mga kapatid, mas paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia kaysa sa mga sinasabi ng mga nasa social media. Sabi nga, hindi naman lahat mali, pero suriin natin. Kaya nga, dito po ipinapakita sa ating aral na ito kung paano natin tingnan ang Biblia bilang isang mapa sa ating buhay. At ang parosya na sinasabi dito, yung pag-focus sa kabuuang paghahari ni Kristo, kabilang ang pagpapairal ng katarungan at pagtatapos ng kasamaan. Sabi nga sa Revelations 19 verse 11 hanggang 16. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at nakipagdigma. 12. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan noon. 13. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. 14. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit at nakadamit na malinis na puting lino at nakasakay rin sa kanyang puting kabayo. 15. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa.
Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at papaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak na puot ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. 16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. King of Kings, Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yun po ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi kinikilala ng karamihan o ng iba. Kaya sabi nga, yan ang parosya. Yan ang paghahari ng Panginoon. At ang rapture, sabi nga, ito po ay nakapokus sa pagliligtas sa mga hinirang mula sa pagdurusa sa mundong ito. Tungayan po natin ito. 1 Thessalonians 4 verse 17. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ganon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Kung tayo ay buhay pa sa pagdating ng ating Panginoon, King of Kings, the Lords of Lords, para sa atin ang rapture. Kung hindi naman, para sa atin ang parosya. Naintindihan na po ang pagkakaiba ng dalawa. Ito po ang trono ng kalwalatian ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-upo ng ating Panginoon Sus sa kanyang trono ng kalwalatian ay nagpapakita ng kanyang ganap na kapangyarihan at autoridad. Ito ay hindi lamang isang trono ng hukuman, kundi isang trono ng paghahari na kung saan ang lahat ay mapapasailalim sa kanyang soberanya. At ito ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang grace at ang ating pagbubukod-bukod o sa pagbubukod-bukod ng mga tao na parang tupa at kambing na pinahalintulad dito sa ating talata na binasa ay hindi arbitraryo. Ito ay batay sa kung paano nila tinugunan ang mga pangangailangan ng mga kapatid. Mga kapatid nating nangangailangan. Sino po yan? Yung mga maliliit nating mga kapatid. Kung paano natin sila tinulungan, kung paano natin ginawa na mabago ang buhay nila. At ang pagkilos na ito ay hindi isang pagsubok. Kung kaya natin ang ating mga sarili, hindi ito po ay isang pagsasalamin kung ano ang nasa puso natin. Kaya nga, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito ayon sa layunin ng Diyos, ayon sa pagpapasya ng Diyos. Ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan ay lagi po nating ipanalangin sa Panginoon Diyos. Hindi dahil sa obligasyon lamang na gawin natin ay para ako pagpalain ng Diyos. Kailangan gawin ko to. Hindi palitan ng puso natin ito. Ipanalangin natin sa Panginoon Diyos, Lord, bigyan mo ako ng pusong nagkakaroon, Panginoon, ng pagsunod sa iyong kalooban ng walang pag-iimbot. At ang tupa sa talatang ito na ating pinag-uusapan ay ang mga itinuturing na tupa. Ito yung mga yaong mga nagpakita ng pagmamahal at awa sa kapwa. Kahit na sa pinaka mahihirap, kahit na sa mga taong tila alam nating walang ibabalik sa atin. Sila yung mga taong hindi natin kumisan kakilala. Sila yung mga taong hindi natin minsan talagang kaklose. Pero dahil alam natin na tayo tinawag ng Panginoon Diyos upang makita natin ang sitwasyon na yun at tumugon tayo. Kahit na kuminsan tayo ay wala. Kahit na kuminsan tayo ay nangangailangan din. Minsan ganun si Lord no? Kung kailangan nangangailangan ka, ang ibibigay niya sa'yo ay another na pangangailangan. Pero makikita natin, binabago nito ang perspektibo natin sa ating buhay.
ang kanilang mga kilos ay bunga o ang katulad ng ganitong pagkilos ay bunga ng biyayang natanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu na nagtutulak sa bawat isa sa atin na magmahal at maglingkod sa ating kapwa. Ito po ang biyaya ng pagliligtas. Hindi natin makakamit ang pagliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang paggawa ng mabuti ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ang bunga ng pananampalatayang ito ay hindi, sabi niya, dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa biyaya at pagpapala ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa ating buhay. At ito, sabi nga doon sa ikatlong bahagi na sabi doon, ang kapalaran ng mga kambing, the goat's fate, o ito yung huling bahagi. Sino nga po ba yung kambing na tinutukoy dito sa ating talata? Mga kambing ay yaong mga hindi nagpapakita ng awa at pagmamahal sa kanilang kapwa. Ito po, hindi po ito nangangahulugang na hindi na sila inherently masama, o yung masasabi natin hindi sila yung talagang tunay na talagang likas na masama. Ngunit hindi nila pinili na sundin ang utos ng Diyos na magmahal sa kapwa. Ang kanilang kapabayaan ay isang refleksyon ng kakulangan ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. May kakibat na parusa na napakinggan tayo. Mga abay parusang yon. Ang parusa ay hindi isang parusang biglang pagkagalit ng Diyos, kundi ang likas na bunga ng pagpili na tinanggihan ang biyaya at paglilingkod sa kapwa. Ito ang pagkawala ng pakikisama sa Diyos at ang kawalan ng buhay na walang hanggan kasama niya. Kaya nga sabi niya, hindi lahat ng sumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makararating sa langit. Kakatok sila sa pintuang ito, subalit hindi, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Nakatatakot, Ito ay hindi isang parusa na dinagdag ng Diyos, ngunit ang likas na resulta na pagtanggi sa kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, dyan ko po muna tatapusin ang talatang ito na ating napag-aralan sa Matthew 25 verse 31-32. Ito po isang paalala sa atin na ang ating buhay dito sa lupa ay may malaking epekto sa ating walang hanggang kapalaran. Ang pag-ibig sa kapwa na bunga ng biyaya ng Diyos ay ang susi sa pagpasok sa kaharian ng kaluwalhatian. Hindi sapat ang panlabas na pagpapakita ng pananampalataya. Kailangan din ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at paglilingkod sa iba. Ang paghatol ay hindi arbitraryo. Ito ay makatarungan at batay sa kung paano natin ginagamit ang biyayang natanggap natin mula sa Diyos. Lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya. Subalit, paano natin ito pinamahalaan? Yan ang malaking katanungan. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa yugtong ito, nais ko namang itong ibigay sa aking partner. God morning, mga kapatid. Napakaganda po ng ating mga napakinggan ngayong umagang ito. Ipinakita po sa atin yung revelation kung ano ang mangyayari sa atin pagdating ng ating Panginoon. Kung ano ang maggagawin sa atin ng ating Panginoon kung tayo mananatili sa Kanya. Sabi nga po, ang kambing, ito ay inihambing sa kambing at tupa. Maging tupa po tayo kasi ang tupa, sabi po,
inihiwalay ng Panginoon ang kambing at ang tupa. Sa kanan ang tupa, sa kaliwa ang kambing. Sabi nga po doon sa mga sumunod na talata na hindi natin nabanggit, na ang tupa ay iyong tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ay, "Halika kayo, sapagkat nung ako'y nagugutom, ako'y nauuhaw, ako'y walang damit, ako'y inyong dinamitan. Kayo ay naging mapagmahal sa akin." Ang tinutukoy naman po na sa akin ay sa kapwa, kasi ay sabi dito, alagaan niyo ako. Yung pagmamahal niyo sa akin ay ibahagi niyo sa inyong kapwa, sapagkat parang ako na rin ang binahaginan niyo. So, yun po ang sabi doon na noong mga panahon ng nangangailangan, ang ating kapwa ay ating tinutulungan. So, yun po ang sinabi doon sa mga sunod na talata. Then, ito naman pong sa kaliwa, ang mga kambing, ay ang sabi, pinalapit naman po sila ng Panginoon. Pero ang sabi ay, ang sabi po ay hindi, kaliwa. Lumayo kayo. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa kaliwa, lumayo kayo, hindi pala lumapit. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at mga kampon ng mga anghel. So, nakakatakot po yung revelation na yun, na yung kambing ay ganun ang sasabihin sa kanila. Yun po yung mga taong walang pagmamahal sa kapwa. Walang pagtanggap sa ating Panginoon. Hindi nila tinanggap ng buong puso ang ating Panginoon na siyang tagapagligtas, at hindi rin sila nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Ito po yung mga taong inabot na ng kamatayan na hindi man lang tumawag sa Panginoon, hindi man lang pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan. So, maging example po ito sa atin na yung pong mga ginagawa natin ay piliin po natin yung landas ng mga tupa. Sapagkat ang mga tupa, sabi nga po doon sa 1 Thessalonica 4:17, pagkatapos tayong mga buhay ay natitira, ay lilipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ganon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, napakasarap po ng pakiramdam nito na tayo ay dadalhin sa alapaap at sasalubungin natin ang ating Panginoon kung tayo ay magiging tupa. So, piliin po natin maging tupa. Kung ano man yung gusto natin gawin sa ating Panginoon ay gawin natin sa kapwa. At yun din naman po ang sinasabi natin at sinasabi sa atin ng ating Panginoon. So, yun, paano po ba natin yung mangyayari sa buhay natin? Magbababad po tayo sa presensya ng ating Panginoon, kagaya po ng mga ginagawa natin ngayon. At ituring natin na ang ating kapwa ay ang ating Panginoon, sapagkat doon po tayo magiging tupa. Doon tayo kalulugdan ng ating Panginoon. At doon din, sinabi din po doon ang ating kapalaran kung tayo ay patuloy na mananahan sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat at maging tupa po tayong lahat. Amen. So, yan po nagtatapos ang ating Glory, Grace, and the Goat's Faith. At ngayon naman, nais kong acknowledge ang ating mga partner online. At ito ay dami tayo yata ngayon. Okay. Siyempre, pinangunahan tayo ni Ate Carmelyn Tanyo family, sa mapagpalang umaga po. At sinundan din tayo ni Ate Cindy Mercado, yan sa lugar ng Pampanga. Ganon din kay Ate Marta Artillaga. At kasama rin natin ang Kuya Chris, no, dyan sa Bulacan, Ciao. Yan, sa church natin dyan. Si Ate Marta at Kuya Chris. Kasama rin natin si Nay Winnie ng Villa Escudero. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagbati. Okay. Okay. So, mga pagbati po sa ating lahat ng mga yan. Isasabi dito ngayon, Anay Marta, mapagpalang umaga po
sa inyo po lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Yan, ganun din kay Nay Edna, kasama rin natin, Nay Edna Arosena ng Liliw, Laguna. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoon. Amen. Siyempre kasama rin natin ang aking bunsong kapatid, si Caroline Mercado. Yan. Yan. Good morning, Kuya Chris. Yan, kasama rin natin si Brother Ian, ang aming gitarista. Yan. Good morning, everyone. Pero iba, islang talaga ang aking nanay. Good morning, everyone. letter C yung B. Korean type. Pero, anong pa man, pagpalang umaga dyan sa inyo, ma. Yan, magandang umaga po. Sabi nga rin ni Brother Ian. Yan, at pagbati natin sa lahat ng pamilya na nandito ngayon, no, sa mapagpalang umaga. Yan, at ganoon din kay Kuya George Spios, no, sa Bacolod. Kasama rin natin, sabi nga dito ng aking nanay, thank you Lord for all the things you've done to us, especially the healing of my son. Ay, ako pala yun. Pero nakalagay dito of my son, Pastor Monina Gitgano. Ayos kailan kaya naging pangalan ko ay Monina Gitgano ma. Okay, so yan, pagbati rin natin kay yan, sa Patual family, yan, yan, at pagbati rin natin dito kay Lori Fe, Joy, Marichar Arteliaga, yan, pagbati ni Kuya Chris. Salamat po sa kagalingan ni Ellie, no? Ay, praise God. Galing na si Ellie, no? Diyan pa, sino pa? Sandali ha. Sama rin natin ang aking cousin mula sa Cotabato, Alamada, si Ate Lilibet Chua at ang buong family at Gitgano clan, no? Diyan si Sister Nella Nonoso. Yan, pagbati rin natin kay Ate Nella. And that's all. No? At buong Nonoso family, Talavera family, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, nawa po tayo inapagpala ng ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos, no, nais nating tayo ay manalangin. Tayo po'y manalangin. O manaming Diyos, salamat Panginoon for the revelation and wisdom na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong mensahe. Pagkalooban mo po kami Panginoon ng pangunawa upang labis naming maunawaan ang talatang ito. Bigyan mo kami Panginoon ng kauhawan upang saliksikin at patuloy Panginoon na pag-aralan ang mensaheng ito. Patuloy po namin idinadalangin ang aming mga kapatid, especially ang aming mga kapatid na may kaarawan kay Architect Arnel na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang ika-60 years old, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mayamang biyaya at awa, O Lord, at ang buong ACMS Purpose Field Life ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kanyang kabutihan at sa kanyang talento na patuloy na ibinabahagi, Panginoon, sa iyong kaharian. Patuloy naming pinadalangin na patuloy niyo po siyang pagpalain, ingatan, at ipagkaloob ang desire ng kanyang puso. Ganun din, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat isa na narito ngayon. Ang bawat isa na nagdiriwang, Panginoon, ng kanyang kaarawan na nakikinig, Lord. Pagpalain mo rin po siya. At sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig kasama namin ngayon, Panginoon, ang iyong patuloy na patnubay, paggabay, higit sa lahat ay pagkaunawa, Panginoon, sa talatang ito upang manumbalik sa iyong kaharian, sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya. Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay magkaloob, Panginoon, ng ibayong lakas upang maunawaan at mabuksan ang kanilang kaisipan. Open the eyes of Lord ng mga taong ito, Panginoon, upang matanguyan ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya sa bawat buhay at pamilya na ninanais mo, Panginoon. Patuloy na dinadalangin namin ang mga taong ito. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, for your divine protection, sa iyong provision, at patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng pabor
at sa aming landasin, tutunguhan, O Lord, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Your will be done. Naniniwala po kami for your divine purpose and divine plan sa aming buhay. Na patuloy itong mangyayari ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng kaloobang ito. At sa aming lahat ng pupuntahan, mga kakausapin, Panginoon, mga kliyente, pangunahan mo po kami, Panginoon. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito, nais kong tayo po yung sa ating pagtatapos ay let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, isang God's morning everyone. At nawa, tayo ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos na ito, ay purihin natin siya at sambahin sa Espiritu ng katotohanan. Yeah? Happy birthday.